Kaya sabi ko, hindi pwedeng mag-build tayo sa hindi supernatural as children of God. Ang Diyos natin is supernatural. Ang Diyos natin is a spirit being. We are a spirit being. Tapos doon tayo sa natural magdudwell. No! Sa supernatural tayo magdudwell. Kasi kailangan makita tayo as great testimony, as shining, parang salt of the earth, nakikita talaga ng mga tao kung sino itong mga born-again believers na ito. Kaso kung tayo may sakit, hindi gumagaling, kung tayo ay naghihirap sa pera, hindi tayo makahaon, hindi tayo makabayad ng utang, nasisira yung ating karangalan kasi nahabol tayo ng mga credit investigators, hindi tayo makabayad. Nakakasirang testimony yan. Or you can change it kasi ang responsibility is in your hands. Ginawa na ni Lord yan. Ibinigay na ni Jesus. He redeemed us from the curse of the law of sin and death. Yan ang sinasabi, by faith. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. John 5:4, sabi niya, "For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith." Ano ang naka-overcome dito sa mga binanggit ko sa inyo mga tao sa Hall of Faith? Diba? Ano ang nakita ni God sa kanila? Bakit sila naging tremendously successful in all areas of their lives? Tingnan po natin, basahin natin. Ha? Sabi niya, "By faith Enoch was taken away so that he did not see death." Tingnan mo, bakit? Yun ang pinapaniwalaan ni Enoch. Kaya yan nangyari kasi yan ang pinapaniwalaan ni Enoch na siya ay pupunta sa heaven, hindi siya mamamatay. Makakasama niya lang si Jesus, na makakasama niya si Father doon. Puro by faith ito. By faith Noah prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and being heir of the righteousness which is according to faith. Ano ibig sabihin nun? Si Noah has never seen rain before, has never heard of rain before. Lalo-lalo ng mga ibang tao. And yet when God asked him to build the ark, walang second thoughts, I will build the ark because naniniwala siya. So ano nangyari? Kung hindi ginawa yan ni Noah, wala tayo lahat kasi doon tayo nanggaling. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. Sabi niya kay Abraham, go, come with me and I will show you the land and you will be blessed and the whole earth will be blessed by you. Naniwala sa Abraham, sige sumama. Wala siyang pakundangan, iwanan niya yung mga magulang niya, walang overthinking dito. Kung anong sinabi ni God gagawin. Amen. By faith, Abraham offered up Isaac, his only son. Tingnan mo, sinabi ni God, okay, bigay mo sa akin si Abraham. Kahit na naghintay siya for 25 years for the son of promise, nung sinabi ni God, give him to me. Tapos binigay niya, sasaksakin na lang niya. Then God said, no, don't do anything to the lad. Now I know that you want to obey me. Now I know you love me. Ngayon, ano bang nangyari kay Abraham? He became so prosperous, hindi niya alam kung paano makontain ang lahat ng blessings na yan. He became the father of many nations as God has promised him. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of the sons of Joseph and worshiped. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng blessings, naniniwala by faith si Jacob na pag binless kong mga anak ko, mabibless talaga sila. Ganyan tayo dapat pag binless natin ang mga anak natin, mabibless talaga sila dahil naniniwala ako. So na-bless talaga lahat. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instructions concerning his bones. Nangyari talaga na deliver itong mga Israelites out of bondage from Egypt. Kasi slaves sila for 400 years. Nagkatotoo itong prophecy ni Joseph. By faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they were not afraid of the king's command. Sabi niya, by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. By faith, Moses forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Walang pakialam si Moses kung siya ay matatanggalan ng posisyon kasi he was a prince in Egypt. He was holding a very, very high position. Tinitingala siya, dinirespeto, ino-honor siya as prince. Wala siyang pakialam nung nakita, inaapi yung kanyang co-Hebrew, ay pinatay niya yung Egyptian. Walang pakialam kasi yan ang pagtitiwala sa Panginoon na hindi siya pababayaan. Pero siya pa rin ang naging deliverer ng mga 2 million na slaves na yan out of bondage from Egypt.
By faith, Moses kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. Sabi, by faith, Moses and the Israelites passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians attempting to do so were drowned. Ito, naniniwala si Moses. Sipin mo, naka-corner sila. Nandito sila sa isang area, nandito yung mga bundok. Hindi sila pwedeng umakyat sa mga bundok. Nandito naman ang Red Sea, hindi sila makakross dyan. Pero by faith, naniwala kahit doon sila nagsumiksik. Alam niya na gagawa ng paraan si Lord na makakataka sila doon sa lugar na yun. Isang hasik lang dito sa kanyang staff, nagpart ang Red Sea. Diba? By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Bakit si Rahab maniniwala? Dito sa dalawang spies na pinadala ni Joshua. Diba? Kasi ni-spy nila yung land. Bakit naniwala si Rahab samantalang napaka-powerful nitong lugar nila? Because naniwala talaga kay God. Ito yung mga napakaraming nasa Hall of Faith na to. By faith, Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets who through faith subdued kingdoms. Ibig sabihin ng subdue, nag-conquer sila ng mga kingdoms. Diba? Kasi mo, tataas yung kamay ni Moses. Kapag bumaba, matatalo. Pag itataas, mananalo. Supernatural. Kaya sabi ko, hindi pwedeng mag-deal tayo sa hindi supernatural as children of God. Ang Diyos natin is supernatural. Ang Diyos natin is a spirit being. We are a spirit being. Tapos doon tayo sa natural magdudwell. No! Sa supernatural tayo magdudwell. Kasi kailangan makita tayo as great testimony, as shining, parang salt of the earth, nakikita talaga ng mga tao kung sino itong mga born-again believers na ito. Kaso kung tayo may sakit, hindi gumagaling, kung tayo ay naghihirap sa pera, hindi tayo makahaon, hindi tayo makabayad ng utang, nasisira yung ating karangalan kasi nahabol tayo ng mga credit investigators, hindi tayo makabayad. Nakakasirang testimony yan. Or you can change it kasi ang responsibility is in your hands. Ginawa na ni Lord yan. Ibinigay na ni Jesus. He redeemed us from the curse of the law of sin and death. Yan ang sinasabi, by faith. Kaya tingnan mo itong mga to, sabi niya, worked righteousness, obtain promises. So itong mga taong itong binanggit ko, na tanggap nila yung mga pangako ng Panginoon, stop the mouths of lions, sinirado ang mga bibig ng mga leon, quench the violence of fire, pinatigil ang apoy, escape the edge of the sword, naligtas sila sa kamatayan, out of weakness were made strong, mahina sila, ulit naging malakas, katulad ni Gideon. Diba? Yung sinabi, naging valiant in battle, na matatakutin. For example, si Gideon, ngunit naging matapang sa gera. Tinawag siya ng mighty man of valor. Para pakita lang, i-prove lang ni Lord na walang kinalaman ng mga Israelites, walang kinalaman si Gideon sa kanilang success. Anong ginawa ni God? Okay, 32,000 itong mga sundalong nakaprepare ni Gideon. Sabi ni God, alisin mo yung 20,000. Okay, yung mga natatakot, alisin. So 10,000 na lang ang natira. Tapos sabi niya, okay, painumin mo sila ng tubig. Yung mga iinom na nakadapa o iinom na parang aso, sinabi niya, after 300 na lang ang natirang umiinom parang aso. Tapos nanalo sila. Dito, makikita na talagang supernatural ang gusto ni Lord sa atin. Or yung mga nagpalayas ng napakaraming mga kalaban. For example, si Elijah. Anong ginawa? Kasi siya nakakarinig. May mga prophets, may mga prophetess sa atin dito. Nakakarinig si Elijah, ang nalalaman niya yung battle plan ni King of Aram. Pagkatapos, so natatalo kasi nagagawa nila ng paraan para matalo yung plano ni King. So ngayon, nalaman ni King na mayroong isang prophet na siya ang nagda-divulge ng sekreto niya. So ngayon, nagpadala ng sangkaterbang mga sundalo, naka-chariot sila. Tapos sabi ng tauhan niya, ang dami-dami po yan. Natakot ngayon ang tauhan niya nung nakita niya napakarami pala ng mga kalaban na gustong patayin si Elijah. So anong ginawa ni Elijah? Nag-pray siya kasi naniniwala siya. May faith siya na ang mga anghel tutulong sa kanya. So ang pinray niya na open itong spiritual eyes nitong kanyang assistant. Pagkatapos nung inopen, nakita niya napakaraming yung bundok, punong-puno ng chariots, punong-puno ng mga anghel. So, yung like tinuro ko sa inyo ngayon, ongoing ata ito sa ating video, yung mga anghel, talagang they exist. Ilang beses na ako nakakita at saka minsan nag-preach lang ako dito sa church namin ito sa Wakwak. Siguro kung mga may 500 na anghel, mag-preach lang ako 500 na anghel ang nakita ko. Ang takot ko, takbo ako ng sobrang bilis. Ganyan karami ang pinapatulong sa atin ni Lord para ma-fulfill natin yung ating calling. Kaya lang, kulang tayo sa kaalaman o kulang tayo sa
Faith, hindi tayo naniniwala. Samantalang kung sabihin natin sa mga anghel, kasi they minister to us, sabi niya, they hearken to the voice of the word of God. Kapag naririnig nila ang word of God, halimbawa, I am healed by the stripes of Jesus, gagawa sila ng paraan kasi doon sila nag-hearken. Doon lumalakas ang mga anghel. Kasi mga anghel natin nakadapa ng ganyan kasi hindi nila naririnig ang word of God sa atin. Hindi enough yung salita natin na nanggagaling sa ating natural self na I am healed. Hindi. I am healed by the stripes of Jesus. Dahil yan ang salita ng Diyos. Yan ang lalabas sa ating bibig. Hindi, although kasama na rin yung declaration, kasama yung meditation kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, gagaling ka ng cancer. Yes, Lord, I am healed of cancer because Isaiah 53:5 says, by the stripes of Jesus I am healed. Paulit-ulit kong sinasabi to. Kasi yan ang gustong marinig ng kaya bigla silang mag-hearken, bigla ang lakas-lakas nila, bigla silang gagawa ng paraan. Yan ang nangyari kay Sister Gina. Amen. So, yung step 2 ng ating how to activate faith is to put substance on your goal. So, ano ibig sabihin niya doon? So now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ano ibig sabihin? Kailangan substance. Kailangan bibigyan mo ebidensya. Sabi niya, evidence of things not seen. Paano mo bibigyan ng ebidensya ang isang bagay na hindi mo nakikita? It's through your imagination. So, kailangan mong maglagay ng substance. And ako, alam niyo po, 20 years old, I became a millionaire already. Kasi I encountered this book, The Law of Success, at yan po ay pinaliwanag ko na nung nakaraan. Hindi ko napapaliwanag ng matagal. Pero what I'm saying here is kung ano yung tinuro ni Napoleon Hill na sinabi niyang ginather niya lahat itong mga principles from all the billionaires of America. They were literally controlling the economy of the United States of America. At ginather, in-interview niya lahat yan at kinumpa niya itong mga principles kung bakit sila naging billionaires. So, yung mga 15 laws of success, yan ang linagay niya sa book niya. Pero when I got born again, nakita ko galing lang pala ito sa Bible. Ang point ko dito is, sabi niya sa Hebrews 11:3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God so that the things that are seen were not made of things that are visible. Anong ibig sabihin? Kung maintindihan natin bakit napaka-importante ng salita ng Diyos, ay dahil si Lord kinrate niya ang lahat through the word of God. Diba? Through the word that spoke with his mouth, he spoke and it was done. Diba? He commanded, let there be light, and there was light. And it manifested. So napaka-importante, we were created in the image and likeness of God. Tayo kinreate niya, sinabi niya sa atin, dahil sa ating dila, tayo aasenso, tayo magpo-prosper. How do we know that? Proverbs 18:21. Anong sabi niya? Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ibig sabihin, ang kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Kung ano ang gustong sinasabi ng dila, yan ang mangyayari sa atin. So, ang dila natin is so important, is so disproportionately small kung ito'y pag-aaralan kasi yan po dapat ang ituturo ko tonight. Kaya lang pinalitan ni Lord, kompletong-kompleto yung teaching ko na talagang continuation ng isa. Kasi sabi ni Lord, kapag hindi ko tinuro, for example, itong pinapaturo tonight, maraming yayaman pero mawawala sa kanilang kayamanan kasi nanakaw ni Satan. Kasi hindi natin alam kung paano gagamitin yan. Di natin alam kung paano natin sustain at ma-maintain. Sinasabi ko lang po sa inyo, napakarami ng yumaman na nakita ko mga taong walang kapera-pera, tapos nakabili sila $2 million US dollar home. Isang kaibigan ko lang nakatatlong bayan, $6 million US dollars ang binigay ni Lord sa kanya dahil sa kanyang paniniwala. So, kasi po, dahil nag-spend talaga kami ng time para mapaliwanag ko sa kanya kung paano. So, Romans 12:3, sabi niya, God has dealt to each one a measure of faith. So, in other words, tayo lahat ay binigyan na ng faith. Yan ang a measure. Ang ibig sabihin ng measure, it's a seed. Seed lang yan ang binigay sa'yo. So, ang seed, para yan mamunga, para yan lumaki, anong gagawin mo? Kailangan itanim. So, kaya yung faith comes by hearing and hearing and hearing by the word of God. Diba? Kailangan marinig mo yung salita ng Diyos. Like, God has blessed me exceedingly abundantly above all that I can ask or think. God should supply all my needs according to His riches and glory. Alam niyo, kung ako mag-declare niyan, nung talagang hirap na hirap kami, kasi broke na broke talaga. Ako zero talaga, puro utang lang as in millions. Ito yung mga words na nanggaling sa aking bibig kasi, wow, ganito lang pala to, kamukhang-kamukha ng Law of Success book. Bakit? Sinabi ng Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth. Sa anong ibig sabihin? This book of the law, that's the word of God. It shall not depart from your mouth. Lagi mong sasabihin. Bakit mo lagi sasabihin? So that you can hear.
Faith comes by hearing and hearing. So you have to speak the word and speak the word and speak the word and hear and hear and hear. All of a sudden, wow, naniniwala ka na. All of a sudden, it's a different ball game. May pera ka na. Amen. Supernatural. Maaaring mag-umpisa ka sa maliit kasi syempre titingnan ni God. May mga tests yan na darating. Pagkakatiwalaan ka ba niya sa maliit? Pag napagkatiwalaan ka sa maliit, bibigyan ka niya ngayon ng mas malaki. Pagkakatiwalaan ka pa sa malaki, hanggang lumaki ng lumaki ng lumaki. Amen. John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. So you shall know the truth and the truth shall set you free from your sickness, from your death, from your poverty, divorce, separation. Kung ano man ang problema mo, it is the truth of God's word that will set you free. Ang kaibahan lang, ang level of faith natin ay iba-iba. Yung iba hindi naniniwala, yung iba medyo naniniwala, yung iba naniniwala. Yung mga naniniwala, yun ang nagpo-produce ng fruit. May 2 Timothy 3 verses 16 to 17. Ano sabi dito? This is very, very important. Every scripture is God-breathed. Ibig sabihin nito ay yung hininga ng Panginoon ay linagay niya sa bawat word nandito sa Bible. Like, kung paano niya kinreate si Adam, di ba? Si Adam, kumuha siya ng dust, tapos minode niya yan, ginawa niyang human being. And then, he breathed his very own life, his very own breath into Adam's being, and Adam became a living being. Nagkabuhay si Adam because of the breath of God that he infused into his nostrils. At yan ang ginawa exactly sa scripture, sa bawat word. And that is the reason why sinasabi ng Hebrews 4:12 that the word of God is alive. Buhay na buhay ang salita ng Diyos kasi yung spirit ni God ay nandyan. Apart pa dun sa, ang word of God, I said Jesus himself, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Sino yung God? Sino yung was with God? Si Jesus. So ang word of God is really Jesus' life in itself. Buhay yan ni Jesus. So sabi pa niya, the word of God is full of power. How do we know that the word of God is full of power? Kasi dahil lang salita ng Panginoon, nung sinabi niyang let there be light, ang power ay nasa salita ng Panginoon. Since we were created in His image and likeness, tayo pag nagsalita, we create too. Kaya lang, ang kaibahan natin, si God, ang faith is 100%. Tayo hindi. That is why we are commanded to develop our faith. Amen. So, the next verse, sabi niya in 2 Timothy 3:16 and 17, sabi niya, all scripture is God-breathed and useful for teaching, for rebuking, for correcting, and for training unto righteousness. Gusto kong ipaliwanag ang bawat isa dito. Kasi kung hindi kayo magkaroon ng revelation, ano ba talaga itong word of God na to? Paano kayo mag-ooperate in power and in the fullness of life? Impossible. Kailangan magkaroon tayo ng complete, full revelation kung ano talaga ang salita ng Diyos. At ito nung ginagawa nito for teaching. Kung for example, tinuturuan tayo ni God na do not commit adultery. I don't know bakit ito yung example na binigay sa akin ni Lord. Actually, the other night, sinabi niya sa akin, Terry, hindi yan ang ipipreach mo. Ito yung ipipreach mo. Tapos binigyan niya ako ng mga examples. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito sa mga ibang members, bakit merong do not commit adultery dito. Kasi binigay talaga example sa akin ni Lord to. Matthew 5:27, sabi niya, do not commit adultery. So, yan ay teaching. Sinabi ni God, hindi tayo pwedeng gumawa niyan. So, for example, isang tao ay nasa opisina, may malaking opisina. Pagkatapos itong tao ito ay may asawa. Tapos may nakita siya isang napakagandang babae na kumakain sa kantin. So, itong lalaking ito ay nabighani dito sa kagandahan ng babae ito at gusto niya itong makilala. Kristiyano itong lalaki. So, dito papasok yung teaching. Okay, tinitch ni Lord, do not commit adultery. Okay? Ngayon, itong lalaking ito ay ayaw magpasupil sa Panginoon. Gusto pa rin niya makilala itong babaeng ito. Sabi naman niya, Lord, wala namang pong masama yan. Colleague ko yan eh. Pwede naman kami magkwentuhan. Hindi naman nakakaroon ng sexual relationship dyan sa babaeng na yan because I'm a married man. Pero ang hindi naintindihan ng tao ito is pumapasok siya dito sa territory ni Satan. Yan ang pumapasok dito ang rebuking. Kasi for example, itong mamang ito, sasabihin ni God, re-rebuke ka, huwag kang papato dyan. Huwag kang papasok sa territory ni Satan. Hindi natin territory yan, anak.
Sa 1 Corinthians 10:13, sabi niya, no temptation has overtaken you except such as is common to man. Because God is faithful, He will not allow you to be tempted beyond what you're able. And with the temptation, sabi niya, He will provide a way of escape so that you will be able to bear it. In other words, walang reason bakit hindi mo makakayanan i-avoid ang temptation. Walang reason bakit ka magsisinungaling. Walang reason bakit ka gagawa ng hindi mabuti. Kasi walang temptation na hindi natin kayang i-handle dahil ang Holy Spirit ay nandun para tumulong sa atin. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.